Biro ng Tadhana Part 10. Nakalimutan na ni Elise ang ipinagbilin sa kanya ni Don Enrico. Naalala lang niya nang may mag-abot sa kanila ng isang imbitasyon para sa isang pagtitipon na gaganapin sa mansyon ng mga Escobar. Dumating ang imbitasyon ng Sabado at kinabukasan gaganapin ang naturang selebrasyon. Death anniversary daw ni Don Gustavo Escobar, ang ama ni Don Enrico Escobar. "Pupunta ba kayo, Tay?" tanong niya sa kanyang ama. Matagal bago ito nakasagot. "Pupunta siguro," anito. Alang-alang kay Don Enrico. Nakalagay sa imbitasyon tayong lahat, buong pamilya, sabad naman ng kanyang ina. "Hindi ho ako sasama," pauna na niya. "Marami ho kasi akong gagawin," pagdadahilan niya. "Ayoko rin sanang sumama," wika rin ng kanyang ina. "Hindi bali, ako na lang ang pupunta," desisyon ng kanyang ama. "Tutal may pagpupulungan lang naman yata tungkol sa mga lupain. Baka magkakaroon sila ng ibang patakaran," hinala ng kanyang ina. Kinabukasan, alas 8 pa lamang ng umaga ay ipinasusundo na silang lahat ni Don Enrico at ang inutusan nito ay si Perico. Pinatuloy naman ito ng kanyang mga magulang. "Ibigay mo muna ang merienda ng Kuya Perico mo, Iles," utos sa kanya ng kanyang ina at inaabot sa kanya ang baso ng pineapple juice at isang pirasong kakanin. "Kayo na lang, Nay?" tanggi niya. "Bakit ba?" nagtatakang tanong nito. Sa palagay niya ay magtatalo pa silang mag-ina, kaya inihatid na niya kay Perico ang ipinabibigay nito. Inabutan niyang nakaupo sa sala ang binata at nagbabasa-basa. Inihanda na rin niya ang kanyang pambabarang salita kung sakali man. "Senyorito, nandito na po ang maiinom nyo. Hindi ko lang po alam kung kumakain kayo ng pagkain ng mahirap," hatuyan niyang sabi rito. Napatingin ito sa kanya, ngunit dagli siyang tumalikod. Wala siyang balak makinig sa mga sasabihin nito. "Sandali," pigil nito sa kanya. "May sasabihin lang ako sa iyo." "Bakit pa?" Salubong ang kilay na tanong niya nang muli siyang humarap dito. "Maupo ka muna," pakiusap nito. "Inuutusan niyo po ba ako, senyorito?" patuyang tanong niya rito. "Oo, inuutusan kita." Parang inis namang wika nito. Naupo naman siya, pero sa isip niya ay may mga nakahanda na siyang sagot sa anumang posibleng sabihin nito sa kanya. Muling naging malamlam ang anyo nitong parang nagmamakaawa. "Again, I'm sorry," anito na walang kurap na nakatingin sa kanya. "Sorry din sa mga ginawa sa iyo ni Stephanie." Umirap siyang bigla at ipinaling ang paningin sa malayo. "Hindi ko po inaasahan ang isang dugong bughaw ay hihingi ng tawad sa isang katulad kong hamak na magsasaka lamang." "Iles, tigilan mo na nga yan." Halatang iritadong sambit nito. "Kinakausap kita ng matino." "Sagutin mo naman ako ng matino." "Bakit? Importante pa ba ako sa'yo?" "Ha? Ba't di ka nalang magsumiksik doon sa matapobre mong nobya?" asik niya rito. Hindi ito sumagot. Sa halip ay hinawakan nito ang kamay niya. "Don't touch me." Kunwari ay galit na wika niya. "Baka marumihan ang mga kamay mo." Hindi na ito nakapagsalita dahil lumabas ng silid ang kanyang ama. "Nakabihis na ako," anito na suot ang barong Tagalog nito. "Ba't hindi pa kayo nakabihis?" "Hindi ako sasama," deklara niya. "Si nanay na lang." "Hindi tayo pwedeng hindi sumamang lahat," sabi ng kanyang ama.
Ipinasundo pa tayo kay Perico. Hindi ba kayo nahihiya kay Don Enrico? Oo nga po. Dugtong pa ni Perico. Inutusan ako ni Lolo dahil kailangan kayong lahat sa selebrasyon. Ganon na ba tayo ka-importante? Hirit niya. Ganon na nga, sabi ni Perico. Napilitan na tuloy siyang sumama dahil baka magalit ang kanyang ama. Buong pamilya silang sumama sa binata. Isinuot nila ang pinakamagagandang damit nila. Nang bumaba sila ng sasakyan ni Perico patungo sa loob ng malawak na bakuran ng mga Escobar, ay tumambad na sa kanila ang nagkalat na mga misa para sa lahat ng bisita. Sabi ni Perico, galing pa raw ng kabihasnan ang iba sa mga imbitado, mga business associates, tagapamahala, katiwala at mga tenant ng mga Escobar. Natanawan pa nga niya si Arthur na nakangisi sa kanya na parang nakakauto. Tinapunan na lamang niya ito ng matalim na tingin. Dito po kayo, magalang na wika ni Perico at dinala sila sa isang table na talagang nakareserba para sa kanila. Malapit ito sa isang ginawang stage. Magkakaroon daw kasi ng misa. Iles, tinig iyon ni Erika na ikinapalingon niya. Bruha, ba't nandito ka? Nagtatakang tanong niya rito. Lumapit ito sa kanila. Isinama ako rito ni Stephanie. Sagot nito. Pagkuwan ay bumaling sa mga magulang niya. Sila pala ang mga parents mo. Kumusta po kayo? Mabuti naman, iha. Nakangiting tugon naman ng kanya ama sa mga pagbati ng dalaga. Erika, tinig iyon ni Stephanie na ikinapalingon nila rito. Lumapit ito sa kanila na eleganting-elegante sa suot nitong gown. Halatang gusto talaga nitong ipakita sa lahat na isa itong elitista, dugong bughaw at mayaman. Huwag kang makikipag-usap sa mga yan. Pagbabawal nito kay Erika na sila ng pamilya niya ang tinutukoy. Iha, gusto lang namang makikipagkilala sa amin ng kaibigan mo. Pagpapaliwanag ng kanyang ama. Mang Daniel, ako ang dapat masunod dito. Kayo, mga tauhan lang naman kayo rito. Katwiran nito. Nag-init ang kanyang punong tenga sa narinig niyang pambabastos ni Stephanie sa kanyang ama. Ngunit, napansin niyang mas narindi ang kanyang ama na patayo ito. Huwag mo kaming babastusin. Galit na wika nito kay Stephanie. Hindi niyo kami alipin. Tama na yan. Pigil naman ng kanyang ina sa kanyang ama. Medyo natakot yata si Stephanie dahil napaatras ito. Magpasalamat ka, malaki ang respeto ko sa lolo mo. Sabi pa rito ng kanyang ama. Umalis din naman si Stephanie, ngunit sa kabila niyan ay sira na ang araw nila. Kung pwede nga lamang ay umuwi na sila. Ilang sandali lamang ay nagsimula na ang misa para sa kaluluwa ni Don Gustavo Escobar. Matapos ang misa ay naupo na sa stage ang mga Escobar maliban kay Don Enrico. Ilang sandali lang naman ay iniakyat na rin ito sa stage kasama ang wheelchair nito. Nakangiti ito at kumakaway sa napakaraming bisita. Halata rin ang kasiyahan sa mukha ni na Mr. and Mrs. Escobar dahil mistula silang mga hari at reyna sa harap ng kanilang mga nasasakupan. Matapos ang ilang kantahan at sayawan, ay ibinigay kay Don Enrico ang mikropono para sa isang importanteng mensahe nito para sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula nito, na binabasa ang inihandang talumpati.
Alam ninyong ang araw na ito ay para talaga sa aking ama na matagal na ring namayapa, si Don Gustavo Escobar. Itinaon ko rin sa araw na ito ang importanteng bagay na sasabihin ko sa inyo na kaugnay pa rin sa kanya sa ating lahat. Bueno, sisimulan ko muna ang kasaysayan ng aking ama. Si Don Gustavo Escobar ay isang Kastila na nagpasyang manirahan sa Pilipinas dahil sa nakita niyang kagandahan ng ating bansa. May dala siyang kayamanan kaya nakapamili siya ng maraming lupain. Nakapag-asawa siya ng isang mestiza, ang aking inang si Doña Salome. Matanda sa akin ng 8 taon ang panganay kong kapatid na si Salvador. 2 lang kaming magkapatid. Mahigpit sa amin si Papa. Gusto niya, siya ang laging nasusunod. 19 anyos noon si Salvador nang magkagusto siya sa isang ordinaryong Pilipina. Tumutol si Papa at binantaang itatakwil siya kapag hindi nilayuan ang babaeng iyon. Sa halip na sumunod, itinanan ni Salvador ang babaeng iyon. Itinakwil nga siya ni Papa. Ngunit, bago namatay si Papa, may ibinilin siya sa akin. Hindi raw niya maaatim na hindi pamanahan ang kanyang anak. Gumawa siya ng isang testamento at mapupunta raw kay Salvador ang 75% ng lahat ng kanyang ari-arian. Inutusan niyang hanapin ko ang kapatid ko, pero nabigo ako. Ngunit dahil sa awa ng Diyos, natuntun ko na rin kung sino ang karapat-dapat na mag-angkin ng malaking parte ng kayamanan ni Papa. Natahimik ang ilan. Ang iba naman ay nagtinginan at nagbulong-bulungan. Sina Stephanie naman at ang mga magulang nito ay parang namutla sa narinig. Siya man ay kumabog ang dibdib. Ramdam niya ay involved sila sa usaping iyon. Siya, si Daniel Sonora. Deklara ni Don Enrico. Lalong humugong ang bulong-bulungan. Napatingin ang lahat sa kanyang ama na nabigla rin. Tela, hindi ito makapaniwala dahil wala naman silang lahing Escobar. Kung totoong may lahi silang Escobar, kamag-anak pala niya si Perico. Inakay ng mga abogado ni Don Enrico ang kanyang ama sa stage at niyakap ito ng matanda. Papa! Hindi nakatiis na agaw pansin ni Mr. Escobar. Hindi siya isang Escobar, isa siyang Sonora. Bakit siya magkakaroon ng karapatan? Iniabot ng abogado kay Don Enrico ang photocopy ng kung ano-anong mga papilis. Natagpuan ko ang mga papilis na ito sa lumang baol nila. Paliwanag ni Don Enrico. Ipinaimbestiga ko ang mga ito sa aking mga abogado. Nalaman nilang si Salvador ay nagpalit ng apelyido at ginawa niyang Sonora. Isinunod niya sa apelyidong iyon ang kanyang anak na si Julian na siyang ama naman ni Daniel. Wala nang ibang kapatid si Julian. Wala rin ibang kapatid si Daniel. Kaya siya ang lehitimong Escobar na magmamay-ari ng pinamamahalaan nating mga ari-arian. Kung totoo, dagdag pa ni Mr. Escobar, bakit 25% lang ang para sa atin? Gayong isa rin kayong Escobar. Hindi kaagad nakapagsalita si Don Enrico. Waring mabigat sa kalooban nito ang sasabihin. Dahil hindi ako isang Escobar. Malinaw na pahayag nito. Ampon lamang ako ni Don Gustavo Escobar.
Anak ako sa pagkadalaga ng isang Pilipina sa isang Kastila. At gustuhin ko mang angkinin ang lahat ng ari-arian, hindi ko magagawa dahil malinaw na nakasaad sa testamento na 25% lamang ang para sa akin. Kung hindi ko makikita ang angkan ni Salvador, ay sa kawang gawa mapupunta ang malaking bahagi. Sukat sa sinabing iyon ni Don Enrico ay hinimatay si Mrs. Escobar. Si Mr. Escobar naman ay parang sinamaan ng katawan sa matinding kalungkutan. Maghahabol ako sa korte. Banta nito. Huwag ka nang magsayang ng panahon dahil ipinaayos ko na sa mga abogado ang paglilipat sa kanilang pangalan ng lahat ng pinamamahalaan nating ari-arian. Sila na rin ang magdidesisyon kung aling parte ang ipagkakaloob nila sa inyo. Dahil marahil sa matinding kahihiyan ay pumasok ang pamilya ni na Stephanie sa loob ng bahay. Nagpaiwan si Don Enrico at pinilit itong magsalita sa harap ng mga taong involved sa mga ari-arian ni Gustavo Escobar. Ito lang ang masasabi ko. Kung hindi ito isang panaginip, susunod ako sa batas ng reforma sa lupa para sa mga magsasaka, anang kanyang ama. Sukat doon ay nagbunyi ang lahat ng magsasaka sa mga lupain ng mga Escobar. Nang magtayuan ang mga tao ay napatabi sa kanya si Arthur. Sorry po, Ma'am Iles, parang nahihiyang wika nito nang malamang sila na pala ang papalit sa posisyon ng mga Escobar. Aha! Kilala ko na kung sino ang sisipain ko. Wika niya. Ma'am, please, pagmamakaawa nito. Huwag niyo akong alisan ng trabaho. Nagsisisi na ako sa ginawa ko noon sa inyo. Hindi ko naman idea yun eh. Sinong nag-utos sa'yo? Si Ma'am Stephanie. Pagtatapat nito. Bakit? Kasi gusto niyang masira ang image niyo kay Sir Perico. Ganon? Uho. Inutusan pa nga niya si Sir Perico na abangan kayo sa motel na yun. Kaya nang lumabas tayo, tiyak na nakita tayo ni Sir Perico. Sige, patatawarin kita. Pero kapag tinawag kita para magpaliwanag, sisipot ka. Uho, ma'am. Salamat ho, ma'am. Pagkuwan ay natanawan niyang kausap ni Perico si Ingrid. Nagpasya siyang lapitan ang mga ito. Kumusta na, Ingrid? Bati niya rito. Naintindihan mo ba ang sinabi ni Don Enrico? Hindi nito naintindihan ang kanyang sinabi. Isinalin na lamang ni Perico sa wikang Kastila ang kanyang sinabi para dito. Sagot naman sa kanya ni Ingrid. Alam na raw nitong isa siyang tunay na heredera. Humihingi ito ng tawad sa ginawa nitong pangmamaliit sa kanya noon. Bigla siyang nanibago sa nangyaring reversal of fortune. Ganun pala ang pakiramdam ng isang amo. Makapangyarihan, iginagalang at kinatatakutan. Pero hindi niya iyon dapat abusuhin. Masaya siya dahil hindi na siguro siya aapihin ni Stephanie. Naakala niya ay magiging kamag-anak pa niya, ngunit hindi pala. Hindi naman pala Escobar ang mga ito. Sila pala ang tunay na mga Escobar. Si Perico ay hindi niya kamag-anak. Hindi ito isang Escobar. Tinanggihan ng korte ang petisyon ni Mr. Escobar na buksan ang kaso tungkol sa usaping iyon.
Kumpleto raw kasi ang mga papilis at ebidensya na malinaw na nakasulat sa testamento ni Don Gustavo Escobar, kaya nang lumaon ay tinanggap pa rin ng mga ito ang sinapit na kapalaran. Ang 25% parte ng mga ito ay sapat pa naman para ipagpatuloy ng mga ito ang maluho at magarbong lifestyle. Dahil sa totoo lang, napakarami pala ng lupain ni Don Gustavo na nakakalat sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Bukod pa sa mga negosyong pinapasukan ni Don Enrico. Matigas naman ang katwiran ng kanyang ama na susunod siya sa batas ng reforma sa lupa. Aanhin niya ang tambak na lupain kung hikaos naman ang mga maraming magsasaka nito. Magtatatag na lang daw siya ng isang organisasyon na tutulong sa mga ito na mapaunlad ang kani-kanilang mga lupain. Marami pa naman daw silang lupaing hindi sakop ng agrarian reform. Muli ay pinulong sila ni Don Enrico, ang pamilya ni Iles at ang pamilya ni na Stephanie. Tanging sina Mr. at Mrs. Escobar lamang ang nakiharap. Nakipagsundo na ang mga ito at nakiusap na sa kanila na mapunta ang lumang mansyon, ang ancestral house ng mga ito na simbolo ng pagiging elitista, simbolo ng mga de buena familia. Siya naman ay umalis at hindi na siya humalo sa usapin ng mga matatanda. Paglabas niya ng mansyon ay nakita niyang nag-uusap ang magkapatid na Perico at Stephanie. "Excuse me," aniya at naupo siya sa harap ng mga ito. "May importante yata kayong pinag-uusapan." Hindi nakakibo ang mga ito. Hindi makatingin sa kanya si Stephanie. Si Perico man ay naiilang na sa kanya. Sino nga ba naman ang makapagsasabing siya pala ang kaapu-apuhan ni Don Gustavo Escobar at hindi ang mga ito? Akala pa naman niya ay wala siyang dugong Kastela, ngunit meron pala. "Hindi ako nagpunta rito para sumbatan kayo," pauna niya. "Gusto ko lang na magkasundo na tayo, yun lang." Wala pa ring kumikibo sa mga ito. "Stephanie," pagpapatuloy niya, "sana sabihin mo na kay Perico kung ano ang totoo." Pakiusap niya rito. "Sinabi ko na," buong kababaang wika nito na animoy isang maamong tupa. Namagitan pa rin ang katahimikan. Para yatang napapaso sa kanya si Stephanie, kaya nagpaalam na ito sa kanila. "Excuse me," anito. "Masakit ang ulo ko." Naiwan silang dalawa ni Perico. Matagal bago ito nagsalita. "Sinabi na sa akin ni Stephanie ang totoo," anito. "Hindi totoo ang mga paninira niya sa iyo. Nakausap ko na rin si Arthur at sinabi rin niya ang totoo. Kung hindi sila aamin, hindi ka maniniwala sa akin? Paano ako maniniwala sa iyo? Wala ka namang sinasabi sa akin." Nag-isip siya. Wala nga naman pala siyang sinabing anuman tungkol sa ginawa ni Arthur. Nagdesisyon siyang isikreto iyon at hindi naman pala naging sikreto. "Kung alam mo pala, ba't hindi mo ako tinanong? Ikaw ang dapat na unang nagsabi. Anyway, hindi na siguro importante yon. Ang importante ngayon ay nakilala ko na kung sino ang aming ninuno. At ang importante naman siguro sa iyo ay ang kasal niyo ni Ingrid Miranda." Tumayo siya. "Excuse me, ha? Sasamahan ko lang kasi si tatay para makilala niya ang mga board members ng korporasyon." Iyon lamang at tinalikuran na niya ito.
Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 11 sa kwentong ito. Ang pagtatapos na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.